So guys, so welcome back ulit sa ating channel, Stock Play. At ngayon po ay muli po tayo mag-update sa mga top trending stocks. And don't forget to subscribe sa ating channel para palagi po kayo ma-update sa mga bagong videos na i-upload natin. So let's start guys. Unahin natin Converge. So ano ba yung nangyari dito? So kung titingnan natin, medyo pulahan pero hindi pa naman kasi nagko-close to since naka weekly chart tayo, no? So hindi pa to close guys. Ayan. So yung current candlestick natin hindi pa yan close, no? So ang take ko rito, since nalaglag, okay, pwedeng bumalik sa 10.3. So saan yun? Sa may green box na to, no? And syempre pagka nalaglag dito dapat mag-hold. Ayan, no? Because kung titingnan natin, since sideways dito kasi, so possible accumulation phase, then we have here, so breakout, then throwback, then bounce, and kung malalaglag nga, dapat mag-hold, no? And kasi dito, kung titingnan natin yung mismong pattern itself, we have here highs, tapos we have here higher high, then of course we have low and we have higher low. Okay, so yun po kasi yung definition ng pagiging bullish, ano, ng mismong chart. Pagka meron tayong higher high saka higher low, no? Then sa daily chart natin, it's okay lang din naman kasi because yun nga galing sa taas. Ayan. So overbought na, plus may bearish crossover sa stochastic. Same here, nakabaluktot, no? And as well yung 200, ano natin to, i-check natin. So still goods. And for me, pwedeng bumalik dun sa may support natin before. So malapit yun sa may 10.3 sa may green box. So next natin is dito guys, for dito check natin sa weekly. Okay, so still medyo weak pa rin tong kanyang chart right now, ano? Ayan, so nagkaroon na lang weak dito sa may taas ng candlestick based to sa weekly chart, pero still nasa support pa rin kasi to ayan, no? Ayan, so still nasa support pa rin to guys, ano, based dito sa weekly chart. Ayan, so sa ano naman, sa daily chart, for me parang nagiging bearish. Okay, so since nung nagrally siya, so parang hindi masusustain and just in case na ganun nga yung mangyayari, possible is malalaglag na tayo dito sa 1.8. Ayan, possible dito na sa 1.8, no? I-check natin. Ayan, no? So, possible sa 1.8 for dito, no? Then yung 200, malayo pa kasi 200 Ayan, so for me, not good for this one, ano. Then ASEN, check natin sa ano ulit, sa weekly. So halos lahat namumula ngayon, and yung support naman for ASEN nasa 4.8. Then yung kanyang bottom here, ito sa 4.6 malapit, ano, kung saan nagkaroon ng bounce. Yung mga bounces dito especially sa lower time frame. So dito hindi ganong halata yun kasi hindi naman nakikita Ayan, then sa daily chart, so ito na yung sinasabi natin, no? Since meron tayong pattern na sinabi dito before, double bottom,
Syempre, pagka may pattern tayo, of course, may neckline yan. Then, we have here the breakout, then throwback. Ayan. So, it's normal for this one, ano, na magkaroon ng mga pullbacks. So, yun nga lang, nakadepende kung dito ba, sa may first support natin, dun sa may neckline sa 4.8, or dito guys, malapit sa 4.6. Ayan, so dalawang support kasi to, no, for ASCENT. Then, yung 200-day, so still malapit dito. Ayan, sa may second support nga lang, no. Ayan, so next natin is PHR. Nagbabalik guys, PHR. Ayan. So, this time tingnan natin, ano. Tignan natin kasi base dito nalaglag sa may support eh. O ayan, so nag-hold na rito guys. Wait lang, nadasog ko eh. Nag-hold na dito sa may support nya. So, support na kasi to. Ayan. Pero, nalaglag, tas nag-retest pa nga dito. Ayan, sa may 49.5 na to, no? Ayan, sa may green box dito sa baba. So, it means, since, kung titignan natin yung sa weekly chart niya na RSI, so, pwede pa itong malaglag kasi hindi pa siya oversold. Ayan, so tingnan natin kung mag-hold dito, no? Sa may 0.49 na to, or kung magra-round off tayo sa 0.5 malapit. So, tingnan natin yan. Pero, hindi po natin naalisin na, ano, no? Yung chance na malaglag at mag-create ulit ito ng panibagong all-time low, no? So, still possible pa rin, no? For this one. Then, next natin, APL. For APL, guys, so ano ba nakita natin dito? So, for now, kasi nag-breakout siya, no? Nag-breakout, pero bumalik doon. So, throwback, guys, no? So, throwback, ang kinagandahan lang na to is, so, nag-flip yung trend niya, no? So, dati nasa baba ng trend line. Ngayon naman, nasa taas. Plus, nasa support pa. So, horizontal. So, we have here the breakout, then throwback. Then, medyo nag-hold dito. So, this is very crucial, no? And sana mag-hold lang dito, guys. Ayan, sa 0.011, ano? For APL. So, overall, nasa bottom to. Kung titignan natin, ano yan. Ayun, since, ano yan, since 2012. Okay. Ayan, so since 2012 yun, guys, no? So, dun siya nag-bottom before. Ayan. So, it's almost close, guys, ano, for this one. Kung titignan natin yung chart. Then, yung last, Jollibee. So, we have here JFC. Excuse me. Medyo nahirapan akong magsalita. Ayan, sumasabit yung boses ko. Ayan. So, for this one, for Jollibee, still sideways pa rin to. Yes. Based dito sa weekly chart. So, bakit? Kung titingnan natin, guys. Wala. So, kitang-kita na to eh. Isang tingin pa lang, no? Okay, bounce, laglag, bounce, laglag, bounce, diba? Laglag, bounce, laglag, bounce, laglag. Ayan. So, for me, ang pinaka, ano na to, confirmation na to, kung magbe-breakout sa may resistance dito. Ayan, kasi medyo hirap siya. Hindi makapanik sa may resistance, ano? For this one. O yan. So, ito yung pinaka-itsura niya since nung COVID crash. Ayan, no?
So, sa ano natin, sa daily, overbought. So, medyo delikado to guys, no? At pwede tayong bumalik sa may support. And yung support naman, nasa 2.15 at least. Ayan, sa may loob ng ano natin, green box. Ayan. Wait lang. So, yung 200 naman, medyo still not safe. So, ang confirmation ko nga dito, for me, syempre, no? So, ang confirmation, pag nag-breakout sa may resistance na to. Ayan. So, I think tapos na po tayo guys, at maraming salamat po sa panonood, and see you po sa next video. Bye-bye and God bless.